Magandang umaga po muli sa atin pong lahat. Muli po, narito po ako, hindi po para magpahayag muna tungkol po dun sa nilalaman ng ating banal na libro. Ang kapahayagan pong ito ay masasabi ko pong espesyal po na pahatid po sa ating lahat ng ating banal na Espiritu Santo. Nais po niya na ihatid ko sa inyo yung mensaheng ito, bagamat medyo mabigat po para sa akin po dahil hindi naman po ako hasa sa kung ano man po talaga, kung ano yung kasaysayan po, lalo na po pagdating po sa nilalaman ng banal na libro. Sa tulong at gabay po ng ating banal na Espiritu Santo, nananalig po ako na maiipahatid ko po ito sa inyo ng malinaw. Ipinababatid po ng ating banal na Espiritu Santo na dumating na tayo sa panahon ng sinasabing paghuhukom. Ang paghuhukom po ay hindi ibig sabihin ay isang araw ay bigla na lang bababa ang ating banal na Espiritu Santo, ang ating Diyos na kataas-taasan, at paluluhurin tayong lahat upang sambahin siya. Ang paghuhukom po, ayon po sa kanya, ay napakahaba pong proseso dahil nga po dito niya tayo susukatin at titimbangin ng husto kung saan po ba talaga ang naangkop na lugar para sa atin, at upang lahat po ay mabigyan pa rin po ng pagkakataon po na mula po sa puso ng lahat ay makapamili kung ano po talaga yung lugar na gusto po nilang maging permanente pong lugar, kung sa Hardin ng Eden o kung saan pang po yan, o sa dagat ng impyerno po. Ang pagpapasya po ay nasa atin. Ang paghuhukom po ay napakahaba pong proseso. At kung bakit nga po dumating na tayo dun sa paghuhukom, dahil nga po ang lahat po ay sinukat at tinimbang na at nasa pinali na po tayo. Ang sobrang sobra na po, talagang mahabang panahon ang ipinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu Santo, pero ganun at ganun pa rin po ang dulo at kinahihinatnan po ng pagpapasya ng bawat isa. Ang pinakamabigat po na talaga pong sanhi at ugat na kailangan na talaga, at ito na yung pinali, ay yun nga pong wala na pong kinikilalang Diyos, dahil ang gusto nga po ng mga yun nga po ng reyna at hari ng kadiliman ay sila ang tanghaling pinaka Diyos, na sila po ang pinaka, at walang totoong Diyos kundi po sila. At para nga po makuha yung kapangyarihang yon, pinapalagana po nila sa buong sanlibutan, yun nga po yung pagkain po ng laman po ng tao at pag-inom po ng dugo. Dahil nga po pag nakainom at nakakain sila ng pagkain niya ito, ay pakiramdam po nila ay sobra po ang kanilang lakas, walang hanggan ng kanilang kapangyarihan. Pero ang ating pong banal na Espiritu ang nagsasabi na yan po'y wala pong katotohanan. Ang plano po ng kampo at hari ng kadiliman ng buong sanlibutan ay subuon ng laman ng tao at painumin ng dugo ng tao, at sino man po ang kumalaban o tumutol sa kanila pong mga hangarin at mithiin ay mayroon pong matinding kaparusahan. Ipinababatid po ng ating banal na Espiritu Santo na mayroon pong Espiritu Santo na sa ating lahat ay nakatunghay. Wala pong nalilingid po sa Kanya, at wala pong sino man ang may kakayanan po na angatan siya, dahil siya nga po ang tunay. Ang mundo po ay hindi lilipulin ng ating Espiritu Santo. Yan po ay lilinisin niya sa pamamagitan nga po ng pagdapo ng kung ano-anong salot, sakuna, trahedya, at kung ano-ano pong mga kababalagha magaganap po sa sanlibutan. Ang lahat po ay magpakatibay at magpakatatag po, dahil po ang paghuhukom po ay napakahaba pong proseso. Makakaranas po tayo na nananagtag na yung iyong laman, lumuluwa na yung iyong mata,
subalit hindi ka papapanawan ng kamatayan. Dahil nga po, pag nasa pinakapinali na po tayo at dulo po ng paghuhukom, hihinto na po ang kamatayan, maging ang pagsilang. Ubos po ang lahat ng kabuhayan, ang halos ang kumain na ng lupa at bato, at doon po susukatin ng ating banal na Espiritu Santo kung sino ang magiging mananatiling makinang hanggang sa dulo. Wala pong kaharian ang kampo ng demonyo, ang reyna nito at mga alipores nito sa lupain nito. Ang mundo po'y hindi malilikol. Ang masasama pong imahe, ang lahat po ng sumisira sa sanlibutan ito ay titipunin ng ating banal na Espiritu sa isang lugar, at kapag sila po'y natipon na doon lahat, saka po sila ihuhugos sa kaila-ilaliman sa labas po ng mundo. Yun po'y sa dagat ng impyerno. Yun na po ang magiging permanente nilang kaharian haba pong buhay. Habang ang atin naman pong mundo ay unti-unting nililinis dahil nga po punong-puno na po ng lahat pong makamaterial na bagay na siya pong sumisira sa ating inang kalikasan. Lahat po yan ay tatanggalin sa pamamagitan po ng atin pong inang kalikasan. Dahil nga po winawasak nila ang original po na hardin ng Eden, at yan po ay ang paraiso. Yung paraiso po ay sa lupain pong ito. Ang tatanggalin po dito ay yung lahat pong nakakasira po sa paraiso, at titipunin sila sa isang lugar, saka sila ihuhugos kung saan po yung lugar na naaangkop sa kanila. Ipinahahayag po ng ating banal na Espiritu Santo na habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, nasa kamay po ninyo ang tama pong pagpapasya at pagpili kung ano pong lugar ang gusto ninyong maging permanente po ninyong tahanan. Darating po ang lahat ng salot, lahat po ng sakuna, hindi dahil po pinarurusahan tayo ng ating Diyos na kataas-taasan. Dahil yan po ay kung ano po ang ginawa natin, pang-aabuso sa lahat noon, ay ibinabalik lamang po sa atin ngayon ng ating kalikasan. Dahil ang kalikasan po ay sila po talaga yan. Kung sinira po ninyo dahil nga po sa sobrang pagkagahaman, sa kayamanan, sa kapangyarihan, at ang gusto ninyo ay kayo na ang tanghaling pinaka sa kataas-taasan, wala ng Diyos na tunay, alalahanin po ninyo, ang banal na pamilya ay nasa ibaba. Kaya malabo po na ang mundo ay maglaho dahil ang banal na pamilya po, ang matibay pong simbolo na ang mundo po ay hindi po lilipulin ng Espiritu Santo. Ang lilipulin po dito ay ang lahat po ng kampo ng demonyo na nanghihikayat na kumain ng laman ng tao at uminom ng dugo nito. Pero saan po ninyo ihahatid ang inyong mga disipulo, ang inyo pong mga kagrupo, ang inyo pong miyembro? Banal na Espiritu po ang nagsasabing hindi kayo makapagtatago dahil ang lugar po ninyong lahat ay sa dagat ng impyerno. At yun po'y wala na. Yun na po yung pinali. Wala na pong sisilang mamamatay. Once na inihugos na po kayo doon ng tuluyan, panghabang panahon po, pagliligo po sa dagat at apoy po ng impyerno. At sa banal na libro po ay nakatalayan kung paano at sino po ang lumikha ng impyerno. At yan po'y hindi po ang ating banal na Espiritu Santo. Wala nang kapangyarihan ang Berheng Maria at ang Haring Jesucristo, kundi ang puso nilang makinang, ang banal na pamilya po'y nasa ibaba, at ang Espiritu Santo po'y nakamasid lang po sa kanila at sa ating lahat. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Wala po akong pinakikilala na kahit na ano para sa sarili ko. Hanggang sa muli po at maraming pong salamat. Mabuhay po tayong lahat. Bye! Paalam!